Okay, pag-usapan na natin to. Are you a Filipino? Ma'am Karen, ako po ay isang Filipino. Ang nanay ko po, ang biological mother ko po ay isang Filipina. Ako po ay Filipino passport holder. Teka lang, ayusin ko lang para makita nyo kay kay EG Buhol to eh. At EG ba nag-iisa LG? lang po ang aking LG. passport. Ako po ay Filipino. Hindi, actually, hindi yan totoo kasi nakita natin na actually, she holds multiple passports na ginagamit niya sa mga pantalan. Now, mga kamats, mga kaibigan, na just to take this moment to tell you guys, before we go to the main event and the psychology of Alice Guo, gusto ko sana munang sabihin sa inyo yung mga nalaman ko. Kasi narinig ko yung DOJ kanina na sabi niya ganon ay hindi daw siya naniniwala doon sa boat story. Sumakay ng bangka, sumakay dito, sumakay doon, tas hanggang sa tumawid dito, stuff like that. I do not believe that as well. I have reason to believe dahil may resibo ako na nakuha from someone, and I'm just giving this sa inyo mga kamatis, mga kaibigan, kasi it's a very interesting story. Now, I already notified someone in government about this. Iniintay ko na lang yung reply. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ngayon yan. Tingnan natin kung makakatulong tayo dito sa investigation nitong mga to. So, tuloy natin. Raul to si EG. EG pala, EG yan. EG Bohol. Okay. Thank you sa'yo, bro. Lagi ko sinashare yung mga memes niya kasi klase. Magaganda talaga eh. So, what's been going on kay Alice Guo? A brief background muna sa kanya. Before siya mabalik dito sa Pilipinas, asan na ba yung Alice Guo ko? Before mabalik siya dito sa Pilipinas, mga kamatis, mga kaibigan, nagkaroon muna ng Senate hearing about sa kanya. And before that, siya muna ay isa sa mga incorporator. Hindi. Siya yung may-ari ng lupa na kinatatayuan ng isang Pogo Hub sa Bamban when she is a mayor. Okay. Ngayon kasi laman siya ng balita ngayon. Okay. Ayan, makikita nyo sobrang laman siya ng balita ngayon sa pagkaka-aresto sa kanya. In fact, may message dito si Bongbong Marcos, kinlame niya na, well, magpasalamat din tayo sa kanya kasi nga hindi naman magiging possible yung police effort dito kung hindi pinopondohan ng gobyerno na pinatatakbo niya. Okay, siguro doon sa side na yon, miski ikaw ay isang DDS, Pinklawan, or whatever your political ideology is, ma-appreciate mo yung ginawa ng ating gobyerno dito kasi nga wanted fugitive itong si Alice Guo. Panorin natin to. Thanks. Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. Grabe, no? So, congratulations kay Bongbong Marcos for dun sa gobyerno, and of course, sa mga senador katulad nila Alice Guo na nila Senator Risa Hontiveros, and na talagang nag-push para imbestigahan to ng imbestigahan. Grabe yung kalkal talaga dito ni Senator Risa dun eh. So, what's been up? Ano ba meron dito kay Alice Guo? Usually kasi, siguro mas maganda ditong pag-usapan yung psychopathy versus sociopathy na tinatawag. Ano ba pinagkaiba ng isang psychopath sa isang sociopath? Where do we determine kung, according to modern psychology, sino ba yung kinaklasify as psychopath and, sociopath? So, yung brain activity, number 1, ang pinagbabasihan ngayon. Kasi nga, sociopaths has a very different brain activity sa mga psychopaths. Okay? Yung mga psychopaths daw kasi, meron silang certain parts of the brain na hindi nila na yung empathy na tinatawag is missing sa kanila.
missing in action, ika nga. Pero sa mga ano naman, sa mga psychopaths naman, sa mga sociopaths naman, it is when they are threatened. That's why nagkakaroon sila ng psychopathic behavior. So what do you determine? How do you simply determine what a psychopath and a sociopath is? Basically, ito yung mga taong hindi nakakaramdam ng empathy sa ginagawa nila. Halimbawa, yung mga taong usually ito yung mga tao na kumukuha ng buhay ng wala lang, tapos pero nang walang nararamdamang remorse doon sa ginagawa nila, kasi it is the necessary thing, or hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ng ibang tao, towards themselves lang yung kanilang nararamdaman. So most sabi nilang ganoon, most serial killers are psychopaths, kasi nga you need to be the next level of evil para kumitil ng buhay ng ganon. Pero if you look at it, mga kamatis, mga kaibigan, kunyari halimbawa pumunta ka sa Animal Kingdom, yung survival to kill is always there. Ibig sabihin, hindi normal sa kanila na kumuha ng buhay, kung gusto nila. Halimbawa nasa nasa jungle ka, 'di ba? So doon, survival of the fittest doon. Medyo primal talaga yung instinct to survive doon. Pero in modern society kasi, we've understood that helping each other out, yung cooperation is something that actually builds the society, helps build society. Gets nyo yun? Nalaman natin na yung social structure natin is better off when you introduce a cooperation sa bawat tao. So yung ating brain has evolved in such a way na yung social part ng ating brain has evolved to develop a thing called empathy. This is why kapag nakakita kayo ng mga poverty porn na yan, mas naaantig yung puso nyo. Kasi you are geared towards empathizing with other people. Okay, nakakaawa nga, no? Buti na lang tinulungan ni Lodi. So, madali kayong ma-hook sa ganon. Another example of this is siguro on a different function naman of the brain is when you see something that is sexually attractive. Diba? Whether, kunyari, may nakita kayo machong lalaki, sexing babae, gwapo, maganda, your brain automatically tells you that you desire for this, or meron kang level of desire for that. Gets nyo? Now, sa psychopaths kasi, yung empathy niya sa brain niya, and for sociopath as well, medyo magkaiba nga lang ng paghuhugutan. Medyo wala doon sa psychopath, or hindi nila nararamdaman yun. So, a psychopath is someone na pinanganak siya na meron siyang ganung klaseng problema. Okay? Innate yung pagka lack of empathy niya. Pero yung sociopath naman, it is something that the environment force him to adapt to. Kumbaga yung behavior of psychopathy, or yung mga ginagawa ng isang psychopath is something that he innately or instinctively do. Yung isa naman, it's a learned behavior. Kuha nyo yung difference. Yung isa by virtue of instinct, yung isa naman by virtue of learned. Okay? Yun yung pinagkaiba doon. So, yung mga taong learned individuals, halimbawa, pwede mo pang mabago yan eh. You can actually introduce therapy doon para maiba sila. Siguro pinaka-best example of a sociopath is si Walter White. Sociopath nagkaroon siya ng sociopathy after niya mag-broke bad. Pero someone like miski si Gus Fring pero someone like Tuco Salamanca na talagang innately masasama na sila. Di ba, yung instinct na yung nagda-drive sa kanila to do what they do, di ba? So, si Alice Guo kasi is a very interesting psychological problem
na sa tingin ko yung mga psych students dito should try to analyze her behavior. Kasi it seems to me that lying, yun kasi yung isang isang telltale sign of a psychopath. Actually, narcissist yata yung una dun eh. Pero sa psychopathy kasi isa sa mga telltale sign dun is yung persistent lying. Kasi ang galing niyang magsinungaling, or at least pinaniniwalaan niya mismo yung pagsisinungaling niya. Pero the thing is, you can argue kasi na yung tatay niya is actually the one who set up her life dito sa Pilipinas. So, she could have this understanding na kaya niya ginagawa to is entitled siya dito kasi Pilipino na naman din ako kasi sabi ng tatay ko. Gets nyo? Alam ko sa law kasi merong mga hindi mo pwedeng bigyan ng liability yung bata eh. Kasi nung bata siya naging Pilipino eh. Doon niya na-understand na Filipino siya. Na hanggang ngayon pinaglalaban niya. So, lahat ng documentation niya in his opinion, in her opinion pala is true. Kasi nga syempre sabi ng tatay ko eh, ito yung totoo eh. But then again, you will think na matanda na to eh. Di dapat alam niya na lololoko siya ng tatay niya. Or hindi lang yon. Alam niya rin that she is in cahoots with criminals, 'di ba? Kasi nga napatunayan sa hearing na yung kanyang Pogo Hub is sleeping together with criminals, okay? Criminals enterprise. Hindi siya pwedeng patay mali siya doon eh. So, in that vein, mga kamatis, mga kaibigan, I mean, how much money do you need in life? Like, I don't think kasi when ibang level na kasi pagka gusto mo na maging mayor eh. Susunod niya, pag hindi pa ito napigilan, susunod niyan, senador, di ba? Or congressman, di ba? So, after niyan, may totoong kapangyarihan na siya if she is placed in power. So, I'm actually honestly confused if this is psychopathy or this is sociopathy. Kasi pwede kasing meron lang siyang malakas na sense of entitlement eh. Kung gano'n, then she is just a run-of-the-mill sociopath. Pero if this is something na innately sa kanya, something na kinalakihan niya siguro, which you can make another argument for it, then she is a psychopath. So, I'll leave it to you doon sa sagot na yun. Kasi, totoo lang, I just wanna say my thoughts dito. Kasi, I'm trying to analyze her, hindi ko mapinta talaga kung saan siya talaga. Pero, one thing is true dito, nagsinungaling siya. And she has to pay for those things na pinagsinungalingan niya. Okay, so yun lang naman muna for today. Last episode na to for today. Medyo mabagal lang araw ngayon, gege mga lods.